Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, Pastol namin. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel. Kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa misang ito. Pero sana, lalo na sa pamamagitan ng ating pagpapakabuti sa awa at tulong niya bilang mga Kristiyano, upang tayo maging marapat sa pangunahing intensyon na ito at sa iba pa nating mga kahilingan. Halina't magsisimulan tayo ng may kapakumbabaan para sa ating mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo. Maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan tayo kasama ang ating mga minamahal sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa may taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinanangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo,
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalululog sa kalatahang amahan. Maawakan sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Kristo, ang karastasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po sa dasal, OFW, mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang pagbuti ng kalagayan, Sister Terry, Father Jack, Father Shan, Alona, Karina, Anilio, Shikifara, Rudy, Juliet. Para sa intensyon nila, Darlene at Erwin, Ramon at Grace Maramba, Red at Portia, De Jesus family, Kundangan family. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang pagpapadala ng sugong maghahanda sa kanyang daraanan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak.
Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Hallelujah! Aling batong panulukan sa liga ng sambayanan. Halina't kami dangan. Hallelujah! 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sanang papangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi niyang kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudiyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdaki nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang panganganak ni Elizabeth. At gaya ng sinabi, nabalitaan ito ng kanilang mga kapitbahay at mga kamag-anakan at sila'y nakigalak sa kanya sapagkat pinagpala sila. Bakit nga mga Sanders na, matatanda na, si Elizabeth, bawg pa, nagkaanak pa sila. At lalaki pa,
Alam naman natin na sa kulturang Hudyo, napakahalaga ng isang lalaki. Kaya ang kapanganakan ng isang batang lalaki ay nagbibigay ng kagalakan sa mga kapitbahayan, sa kanilang mga kamag-anakan at kaibigan. May nagsabi nga na dati wala pa naman kasing ultrasound. Pag babae yung naging anak, uuwi na lang ang lahat, pupuit-puit, parang hindi masaya. Kasi gusto nila lalaki talaga. Kung ang maraming mga magiging magulang ay nagnanais na kahit ano, basta normal, ang mga Hudyo siguro during those times, kahit ano, basta lalaki. Basta normal na lalaki. Kaya, ibang klaseng pagpapala ang natanggap ng mag-asawa eh. Kung i-contextualize po natin ito ngayon, baka daig pa nila ang nanalo ng solo sa jackpot prize ng Mega Lotto. Oh! Kaya hindi nakapagtataka, muli kong uulitin sapagkat dito iinog ang pagninilay natin. Marami ang nakigalak sa kanila. Naisip ko po kasi habang pinagninilayan ko ito, yung mga nakigalak sa kanila ngayon, nasa saan noon? Yung mga nakigalak sa kanila, ngayong may anak na sila, nasa saan noon nung wala pang anak ang mag-asawa? Hindi ko po tinutukoy yung lokasyon, kundi yung pagdamay, pakikisama, consolation, pag-uplift sa kanilang espiritu nung mga oras at nung mahabang mga panahong kailangan nila ito. Nasa saan ang mga taong ito? Remember ang sabi po ni Elizabeth nang siya'y magbuntis, ginawa ito ng Panginoon upang alisin niya ang kadustaan ko sa harapan, sa mata ng maraming tao. Sino yung maraming taong ito na tumitingin sa Kanya nang may kadustaan noon? Maliit na komunidad lang naman ito eh. Hindi kaya ito rin ay bahagi ng mga taong nakikigalak sa kanila ngayon? Kamakailan ay nanalo nga po sa The Voice USA si Sofronio Vasquez. And I wonder, ilang kayang porsyento ng mga Pilipino ang sa una pa lang ay sumusuporta na sa kanya? Halimbawa, during the audition. Ilan kaya? Siguro marami na rin. Pero sinisigurado ko sa inyo, na hamak na mas marami ang biglang sumuporta sa kanya nung siya'y nasa finals na. Lalong-lalo na nung nanalo pa. O di ba? Parang yung iba lang sa inyo, yung iba lang sa atin. Nung nag-aaral pa tayo, ay sisimula ka pa lang sa negosyo, sa trabaho, sa karir mo, nung wala ka pang napapatunayan. Kung minsan nga, umuwi ka pang talunan. May mga nagpapahalaga ba? Ilan? May mga sumusuporta ba? Ilan? Pero nang makapagtapos ka na at board passer pa, nang makilala ka na at big time ka pa, o di ba parang biglang nag-iba sila. Biglang nagkaroon ka ng halaga. Iniestima ka na kapag may handaan, kapag may reunion kayo, kinakausap ka na, may bilang ka na. Tinatanong na, ano ang kailangan mo? Manghiram ka, pahihiramin ka. Ng sasakyan, pahihiramin ka. Ng venue, pahihiramin ka.
Iba na eh. Nasa itaas ka na. Iba parang baligtad. Kung kailang nasa ibaba ka at walang-wala ka, kailangan mo ng suporta, walang nagbibigay. Ngayon kung kailang nasa itaas ka na at kaya mo nang mag-isa, hindi mo na sila kailangan, hindi mo na kailangan ng masyadong suporta, gayong sandamakmak naman ang sa'yo'y nagbibigay. Sana mga kapatid isang mahalagang paalala siguro. Huwag mong kakalimutan yung mga taong nandyan nung nagsisimula ka pa lang, nung wala ka pang napapatunayan, nung walang-wala ka pa. Sila yung mga taong totoo pa rin ang pagmamahal sa'yo kapag nasa itaas ka na. Samantalang yung mga taong nasa itaas ka na at saka lang dumating sa buhay mo, wala kang garantiya kapag bumagsak ay nandyan pa rin sila. Si LeBron James ay mayroong isang bodyguard na si Diego Holmes. May mga nagsabi nung una na hindi pang bodyguard kasi wala namang professional skills as a bodyguard. Pero siya'y hinire ni LeBron James daw para rin kumita ng mayroong $1 milyong kada taon. Interestingly, si Diego ay childhood friend pala ni LeBron. And as a child, madalas mabully si LeBron noon, coming from yata a broken family or from a single-parent family. At si Diego, ang siyang kanyang tagapagtanggol sa mga nangbubuli sa kanya. Binigyan pa raw si LeBron James ni Diego ng paborito nitong laruan. At yun ang naging simula ng kanilang magandang pagkakaibigan. Fast forward, nakahiwalay din po sila. Nagkaroon ng kanya-kanyang buhay. Si LeBron, alam naman natin, ay naging NBA superstar, samantalang si Diego ay napariwara ang buhay. Nagkabaon-baon sa utang. Pero hindi raw ito humingi ng tulong sa kaibigan. Hanggang sa malaman daw ng nanay ni LeBron James ang nangyari kay Diego. And LeBron James immediately searched for him, paid all his debts, and hired him. Kinukumpirma ko kung totoo ito. Pero kung hindi man, o kung totoo man, huwag na lang natin kakalimutan yung punto. Again, huwag mong kakalimutan yung mga taong nandyan nung walang-wala ka pa. Huwag kakalimutan yung mga taong yan. Yung mga taong nagturo ng matyaga sa'yo kahit ang tagal mong matuto. Yung mga taong nag-cheer, naniwala sa'yo kahit hamak na mas maraming angat kaysa sa'yo. Yung mga taong nagsabi sa'yo nang ikay talunan, okay lang yan, ayos lang yan, bawi na lang next time. Yung mga taong nanatili para sa'yo, kahit iniwan ka na ng karamihan. Yung mga taong nag-provide sa'yo ng maisusuot, magmukhang disente at competitive ka lang. Yung mga taong nagbigay sa'yo ng pamasahe, nagpahiram sa'yo ng sasakyan, mapunta ka lang sa dapat mong puntahan. Yung mga taong nakasalo mo nung una, kahit sa isang ulam lang, kasi tipid-tipid muna. Yung mga taong nakasama mo sa mga payak at simpleng halakhakan over simple things lang. Yung mga taong walang pakundangan kang tinulungan habang yung iba ay napakaraming mga sinasabing dahilan. Yung mga taong hindi mo nabayaran kahit nagsikap ka, hindi naman napunta sa kalokohan yung hiniram mong pera. Dala lang ng pangangailangan talaga. Pero okay lang sa kanila.
buong pusong sinasabi sa iyo na ayos lang, okay lang yon. Bigyan mo na lang ako kapag mayroon ka na. Basta tulong ko na lang. Yung mga taong tinulungan ka at ang tanging balik mo lang para sa kanila ay salamat. Pero tinanggap nila yon ng maluwag sa kanilang kalooban. Kapatid, huwag na huwag mong kakalimutan yung mga taong yan. Sapagkat yan ang isa sa pinakadahilan kung bakit mo narating ngayon ang iyong kinalalagyan. Sila ang mga taong sinugo, nilinya ng Diyos sa buhay mo para tulungan ka at maabot mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Huwag mo silang kakalimutan ni ipagpapalit kahit kanino man. Now, worst comes to worst, na kayo magkalabuan, magbago ang relasyon ninyo o biglang may nagbago sa kanya, nagkaaway man kayo, huwag mo siyang papatulan. Isumbat man niya yung mga tinulong niya sa iyo, hayaan mo lang kasi totoo naman. Depensahan mo yung sarili mo kung kinakailangan. Pero yung gawan mo rin siya ng kasamaan, wag na wag mong gagawin yan. Hayaan mong humupa ang sitwasyon. Anong malay mo, mabalik ang inyong relasyon? Anong malay mo, ma-realize niya na mali yung ginawa niya? Kung hindi man, at least hanggang sa huli, pinahalagahan mo siya at ang lahat ng ginawa niya. Ang sabi sa Ebanghelyo patungkol kay San Juan, magiging ano ka kaya ang batang ito? Maaring ito rin ang naging katanungan ng marami nang isilang tayo. Magiging ano tayo? Hindi natin alam noon, hindi nila alam noon, alam na natin ngayon. Lalong-lalo na kung may mga narating na tayo ngayon. Sa mga nakababata dito sa atin, hindi mo alam ngayon, pero magsikap ka, sa tulong ng Panginoon, malalaman mo rin pagdating ng panahon kung ano ang balak para sa iyo, ang pangarap para sa iyo ng Panginoon. Pero pagdako mo sa puntong iyon, huwag kang makalilimot na lumingon kung saan ka dati naroon. Kung sino yung mga dating kasama mo at yung mga dating sumuporta sa iyo. See to it na hanggang ngayon kasama mo sila. Or hanggang ngayon naalala mo sila. Huwag mo silang kakalimutan. Napasalamatan kahit paminsan-minsan. Kapag mayroon ka na at wala sila, o kahit meron pa sila, bigyan-bigyan mo kahit kaunti lang. Ipamalita mo sa iba yung mga ginawa nila para sa iyo. Maganda yon kung mababalitaan nila. Matuto kang tumanaw ng utang na loob sa kagandahang loob ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan din ng mga taong pinadala niya. Higit sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos para sa mga taong ito. Dahil hindi natin mararating ang nararating natin kung hindi rin sa mga tulong nila para sa atin. Magpasalamat din tayo sa Panginoon sa pagpapadala niya ng mga taong ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat
Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. ng Diyos. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, marami pong salamat sa mga taong pinapadala mo. Minsan hindi pa namin kamag-anak, hindi pa namin kaano-ano. Minsan hindi pa namin kakilala, kabut na lang nandiyan-dyan. Tulungan mo kaming maalala ang mga taong ito. At tulungan mo kaming makasukli sa kanila kahit papaano. Kung sila'y wala na, kahit paminsan-minsan sa mga pamilya nila. Sapagkat gusto rin naman naming magantimpalaan mo sila sa pamamagitan ng kabutihan nila sa kapwa nila. Kung saan ako ang isa sa mga natulungan nila. Salamat, Panginoon, para sa mga tao ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ikaw na rin sanang gumante sa mga ginawa nila para sa amin, sa mga binigay nila para sa amin, sa naging parte nila sa tagumpay namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. May sinusugo ang Diyos para sa atin. Mayroong magandang mangyayari. Mga parang mga anghel na nagkatawang tao na pinadala ng Diyos upang matupad ang pangarap niya para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari. Huwag na huwag mo silang kakalimutan. Kung lalapit kay Jesus, Lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Ngayon din aming inihanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang muli lang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Mananahim at mamumulaklak ang nilang, at ito'y awit sa tuwa.
sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bunga ng alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa-kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kamtin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin ng may dalisay loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pag-usog mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahadi sa Juan Bautista sa Kaniyang pag-ibinihag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang
Bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama sina Joyce, Louie, Amang, Nene, Zeli, Loleng, Enrique, Rose, Paulina, Benjamin, Nelly, Silito Percy, Gaudiosa, Miguel Arsenio, Sergio, John Gaso, Maria Sousenso, Edilito Song, Eriso, Carmela Jacinto. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, ang ating pinagkakautangan ng kalooban. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig. Ang mga bingi katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa gala ang mga bibig. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng luwa at galak magpakailanman. Sa langit ay narinig ang mga
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa mga kasama natin online, nagtulong din sa atin. Salamat sa mga ibinigay po ninyo. Maraming pong salamat. Bukas po ang ialay po sana natin ay coffee, sugar, and creamer. Coffee, sugar, creamer. Coffee, sugar, creamer. Salamat po sa inyong kabutihan, sa pagsuporta rin sa ating souvenir shop, sa mga nag-aali ng ating alkansya, sa pag-share ng ating mga live masses and videos, sa pagtangkilik sa Trinity and the Crown. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bukas po mayroon pa tayong isang Misa de Gallo. Okay? Bukas po. Tapos, sa gabi naman, yun na yung misa ng salubong natin sa Pasko. 6 p.m. at 8:30 p.m. Yung 8 p.m., panuluyan. Sa araw ng Pasko, December 25, ang misa po natin ay parang yung schedule natin tuwing linggo, wala lang 5 a.m. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Okay, sarang mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging narisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsinta sa malinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal